subscribe. Yung light at thunder. Amen? Praise God. Hallelujah. Okay. So ngayon po ay ating pong pag-aaralan. Ituloy-tuloy po natin ang ating pag-aaral. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa Matthew 16:24. Okay. So dito po, ipinahayag ni Jesus ang kanyang kamatayan. Simulan po natin sa background story bago po tayo mag-24. Yun po ang ating pinaka-topic. So, makinig po tayong lahat. Mula sa panahong iyon ay pinasimula ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangan pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay. Okay? Sa kamay ng matatanda na mga punong pari at mga eskriba. Siya'y papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. At inilayo siya ni Pedro at simulang pigilan siya na sinasabi, "Huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon. Hindi kailanman mangyayari ito sa iyo." Ang ganda, no? Sabi ni Pedro, ang ganda. Ang ganda ng malasakit ni Pedro. Na huwag sanang mangyari, Panginoon. Hindi kailanman mangyari ito sa iyo. Yung kung magtiis siya, magdusa siya sa kamay ng matatanda, sa kamay ng mga eskriba, sa kamay po ng mga punong pari. Ang sabi po ni Jesus Christ sa 23, ngunit lumingon siya at sinabi, kay Pedro, "Layuan mo ako, Satanas." Tingnan mo si Pedro, naging Satanas. "Ikaw ay isang katitisuran sa akin, sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao." Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, at pasanin ang kanyang cross, at sumunod sa akin." Kumusta? Sapagkat ang sino man nagnanais magligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Palakpakan po natin ating Diyos. Here, ating narinig mga kapatid na si Jesus ay pupunta sa Jerusalem. At sinabi po niya sa kanyang mga alagad, "Are you hearing me?" Ang atensyon po natin ay nasa salita ng Diyos lamang. Narito po tayo para po makinig ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Narito po tayo para makinig ng salita ng Diyos. Huwag po tayo magkwentuhan, huwag po tayo mag-cellphone, huwag po tayo naglilipad ang ating mga kaisipan kung saan naroon. Huwag po natin sayangin ang mga God's revelation sa mga oras na ito. Amen? Amen. Okay. We hear na kailangan pong pupunta si Jesus Christ sa Jerusalem para siya po ay magdanas, no? Siya po ay magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda, kamay ng mga eskriba, kamay ng mga punong pari. Ang daming kalaban ng Jesus, ano? Siya lang namin isa. Pero ang daming kalaban. Ngayon we see, kapag meron pong mission si Jesus Christ, kapag meron po siyang gagawin, pinapaalam po niya sa kanyang mga alagad. Nakita po ba natin? Amen. Pinapaalam. Ibig sabihin, walang sinisikreto ang Panginoon sa kanyang mga alagad. Ganon din po, kapatid, sa ating mga buhay. Kapag totoo tayo sa Diyos, wala siyang isisikreto sa ating ipapaalam niya, ipaparamdam niya. Amen? Ang kanyang mga plano, ang kanyang mga gagawin sa buhay natin lahat. Do you believe that? Amen. Okay. Now, ngayon, narinig ni Pedro
Pedro, di ba? Si Pedro, ang galing naman. Nagmalasakit si Pedro. Anong sabi ni Pedro? At inilayo siya ni Pedro. At sinimulang pigilan siya na sinasabi, huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon. Hindi kailanman mangyayari ito sa iyo. The church, tingnan mo. Ang ganda, no? Ang ganda ng, na-explain ko na ito. Balikan niyo po doon sa YouTube na Jesus My Life sa ano ni Brother Sunny. Yung pinaka part 1 nito, I think part 2. Okay? Ang ganda. Ayaw ni Pedro na magdusa si Jesus. Magbata si Jesus, magtiis si Jesus. Amen? Kasi mahal niya si Jesus. I believe in my heart. Kaya nga po siya nagiging alagad, sumunod kay Jesus Christ. Dahil mahal ko niya si Jesus. Amen? Nakikinig po ba ang lahat? Please, makinig po tayong lahat. Ngayon po, nung narinig yun ni Pedro, ang sabi niya, diba? Huwag namang itulot ng Diyos. Na alin, na siya ay magdusa. Pinigilan siya. Dahil ayaw niya magdusa ang Panginoon. Pero, ang tingin ni Jesus kay Peter, hindi si Peter ang kanyang kausap. Ang kanyang kausap ay si Satanas. Amen? We must be great discerner, mga kapatid. Kailangan sa buhay na ito, araw at gabi na ating buhay, i-discern mo kung kaninong tinig yung sinabi ng anak mo, ng asawa mo, mga kapitbahay mo. I-discern mo kung galing sa Diyos yan o hindi. Amen? Uri ng Diyos na lahat. Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, kailangan talasan po natin ang ating pong mga discerning spirit. Kasi sa buhay na ito, gagawin mo na ang perpektong kalooban ng Diyos, merong pumipigil. Hello? Maraming barkada na pipigil, mga kaklase pipigil, mga katrabaho pipigil, mga mahal mo sa buhay pipigil, maging kapwa mo lingkod pipigil sa'yo para gawin mo ang perpektong kalooban ng Amang sumasalangit like Jesus. Amen? Pipigilan ka! Ito, alagad. Pinipigilan si Jesus na huwag magtiis. Pero, yung misyon ni Jesus Christ ay para po sa kaligtasan ng marami. Amen. Amen? Ang misyon ni Jesus Christ, ang kanya pong gaganapin ay ang kalooban ng Diyos. Pero may tao na pumipigil. Pero, si Satanas ang pinakausap ng Diyos. Kasi kahit tao yung nagsasalita, yan nga mga kapatid, para lubos nating magampanan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Titignan natin kapag nakasunod tayo sa Panginoon, kung merong tao, trabaho, negosyo, o sino man sila na pumipigil na masunod, matupad ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, kailangan magiging matalino ka. You learn how to resist. Kailangan mo mag-learn how tumanggi. Kung napapansin mo, napapalayo ka na sa kalooban ng Diyos, it's Satan behind that scenario in your life. Si Satanas yan. Hindi talaga yan yung naramdaman mo. Hindi talaga yan tao. Hindi talaga yan negosyo, trabaho. Kundi si Satanas yan na pinipigilan ka upang hindi mo magampanan, matupad ang pinaka-mission mo sa buhay na paglingkuran, ganapin, maglingkod ka para sa kaligtasan ng marami. Para makapagpatuloy ka. Minsan isang araw kayo gagawin mga mahal nyo sa buhay. Mga barkada nyo, mga friends nyo, mga katrabaho, kanegosyo, para pigilin ka sa iyong panampalataya.
para pigilin ka. Nakikinig po ba ang lahat? Lahat nakikinig ay pumalapag like a thunder. Hello. Church, talasan po natin ang ating discerning spirit. Anything na pumipigil sa'yo para sa panampalataya, sa paglilingkod, sa plano ng Diyos sa'yo, anything kapatid na pumipigil sa likod niya ay si Satanas. Kung naapektuhan na ang iyong panambahan, naapektuhan na ang iyong Bible reading, ang iyong pong devotion, kung naapektuhan na pong iyong pagsamba, ang iyong paglilingkod, talasan ang iyong discerning spirit, the eyes of your discerning spirit, talasan dahil pinipigilan ka na ni Satanas. Hindi halata si Pedro. Si Pedro ito alagad. Hindi halata, di ba? Hindi halata. Pero sabi ni Jesus Christ, lumayas ka, Satanas. Sapagkat ang iniisip mo ay hindi sa Diyos. Ang iniisip mo ay sa tao. Church, bakit tayo narito? Bakit si Jesus Christ first of all nag-alay ng kanyang buhay? Kasi inisip niya ang mga bagay patungkol sa Diyos. Amen. Amen? Kanya pong pusang loob na gagampanan sapagkat iniisip po niya ang mga bagay na para sa Diyos. Amen. Bagay ng Diyos. Ibig sabihin, may mga bagay ng Diyos, may mga bagay ng tao. Kung laging iniisip ng tao ang mga bagay na patungkol sa sanlibutan, patungkol sa mga lupa na mga bagay, ay kapatid, wala ka, hindi ka nakaalay sa kalooban ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, nakaalay ka palagi doon sa mga bagay na maka-Diyos. Amen. Hindi na makabagay ng tao. Biro mo, isi-save niya si Jesus Christ. Ayaw niya magdusa, ayaw po niya masaktan. Amen? Ayaw po niya si Jesus Christ na mabubugbog. Kasi nga po, kung magtiis si Jesus Christ, marami pong lalaki. Amen. Maraming gagaling. Marami pong malagot sa patikalaan ng demonyo. Dahil tutuparin po ni Jesus Christ ang pinapagawa ng amang Diyos sa kanya. Amen? Amen. Hindi mo ba alam kapatid? Kapag ikaw, ang iniisip mo mga bagay na panglangit, mga bagay na pang-Diyos, mga bagay na maka-Diyos, kapag ipakinabang ka sa Panginoon. Amen. Kaya, kung alam ni Satanas na kapag ipakinabang ka, kahit mahal mo sa buhay. Pwede ang trabaho mo, pag-aaral mo, pag-ninegosyo mo, pwede po mga pangarap mo, ang gagamitin ni Satanas para yung makadiyos ng mga bagay ay hindi po maganap sa iyong buhay. Amen? Nalaman mo natin, church? Amen. So, ibig sabihin, church, in order na yung pong maganap po natin ang perpektong kalooban ng Diyos sa ating buhay, lagi po tayong naka-align doon sa mga bagay na makalangit. Amen. Hindi po sa mga bagay na pang-tao. At ano-ano po yun yung mga bagay na pang-tao? Ang sabi ni Jesus sa verse 26. Sapagkat ano? Ang mapapakinabang ng tao, tayo yun. Kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay. Sa ibang translation, mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Hello? Are you hearing me, church? Ano daw po ang mapapakinabang
makamtan man niya ang lahat ng kayamanan ng mundong ito, kasikatan, katanyagan, kabidahan ng buhay, lahat ng pinag-aralan, matataas sa pinag-aralan, pero nawala naman, napahamak naman ang kaluluwa niya. Ano ang mapakinabang? Ano daw pong kayamanan ang ipapalit doon sa kaluluwa ng isang tao? Kapatid, naunawaan po ba natin? Amen. Ibig sabihin mga kapatid ko, ang pinakamahalaga lang sa buhay na ito ay yung kaluluwa mo. Amen. You see? Alam niyo, totoo itong sinabi ni Jesus Christ. Amen. Nakita ko po sa maraming mayaman. Hindi po masamang umaman sumagana para yung pera natin magamit natin kay Lord. Amen. Para magkaroon ka ng building, magkaroon tayo ng makapunta tayo sa mga lugar-lugar. Amen po ba? Amen. May magkaroon po ng mga full times para mapagkain nila. Hindi po masama. Pero, ingat po tayo. Mga kapatid, ang sabi ni Jesus Christ, dito po tayo sa verse 25, sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang sino mang nawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makatagpo nito. Church, ito yung background ng ano mapakinabang ng isang tao. Makamtan man niya ang sanlibutan, ngunit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Bakit? Ang sabi ni Jesus Christ, ang sino mang magligtas ng kanyang buhay, ay siya mawawalan ito. See, marami na po mga Kristiyano, mga kapatid ko, nakaramdam lang ng kalam ng sikmura. Yung paglilingkod nila, ipinalit sa trabaho, hindi nagtiis. May alok ang salibutan, mataas ang sweldo, pero wala namang Sunday break, hindi nakakapagsamba, mali. Iniligtas mo buhay mo niyan, kapatid. Iniligtas mo. Pero sa pagligtas mo niyang buhay mo na yan, ikaw ang mawawalan. Amen. Marami ako nakausap. Hindi sila masaya kahit malaki ang kanilang sweldo. Nakikinig po ba tayo lahat? Maraming Kristiyano ako nakausap na kahit malaki ang kanyang sweldo, hindi naman po sila nakapagsamba, nawawala po sila sa paglilingkod, hindi daw po sila masaya, hindi po sila payapa. Sabi ko, huwag kang manatili sa ganyan. Ikaw magdesisyon yan. Maghanap ka ng trabaho kahit maliit ang sweldo mo, makapagsamba ka, masaya ka naman, okay na ang buhay. Amen. Si Daddy Sunny na 2 times a week lang yan pumapasok, masaya naman siya. Amen. Nabubuhay naman siya hanggang ngayon. Kasi the spirit of contentment, yung espiritu ng contentment, kailangan makarating po yan sa bawat isa sa atin. Amen. Kapag ang espiritu of contentment wala sa atin, marami tayong hinahanap sa buhay na ito. Gusto lahat ng kayamanan ng sanlibutan, maging akin. Akin yung kotse. Kailangan may kotse ako, magaling bahay ko, magaling, masarap yung kinakain ko, marami akong pera, di ba? Walang nangangarap na tao na hindi ganyan. Gusto ng maraming tao. Lahat tayo, sumagi din yan sa ating lahat ng kaisipan. Someday, sana nakakotse ako. Walang masama. Bunga ng pagsunod mo sa Diyos. Amen. Pero nagkaroon ka niyan, pero hindi ka naman nakasunod, hindi ka nakasamba, mali. Ano ang mapakinabang ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, ngunit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Kita ninyo mga nangamatay na mga mayayaman? Ang dami nilang lupa, pero sa isang kwadradong lupa lang sila napunta. Nasaan ang mga lupa, mga kotse, mga bahay, mga pera, mga ginto, mga pila, mga kayaman? Nasaan? Sumama ba sa libingan? Hindi po. Nandyan sa kayamanan ito, nagiging mayabang, mga hambog, mapagmataas, walang panahon sa Diyos, mata pobre. Hello! Nandyan sa kayamanan, tinatangkilik na din. Alam nyo, pag hindi tayo maingat, pag marami tayong pera, mayabang tayo. Marami kang pera eh. Minsan nga mga maraming pera, hindi na sumasamba. Ba't nagsasampa? Marami naman akong pera, hindi ko na kailangan ng Diyos. Maraming pera eh.
Huwag kayong mayabang kasi isang pitik lang sa'yo yan. Kahit marami ka, ikaw ng pinakamayaman sa mundo, isang pitik lang ng Diyos yung kagaya ni King Nebuchadnezzar. Nagmamataas, habang nagsasalita siya, di ba? Na-present na, itong latang ito, dahil sa aking lakas, dahil sa aking talino, habang siya nagsasalita, pinitik siya ng Diyos. Dahil nagmamataas. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid ko, minsan isang araw, kayong lahat pagyayamanin kayo ng Diyos, para kami ng Diyos mga pera niyo. Hindi sila nag-amen like a thunder! Yes! Wala! Okay lang ang yaman! Hello! Yayaman kayo, dadami mga pera niyo. Pero huwag niyong kalimutan. Huwag kayong magmamataas. Huwag nakataas ang kilay niyo. Hello! Huwag kayong magmamayabang. Amen. Dahil lang yan. Isang pitik lang, kayang-kaya ng Diyos ang tanggalin sa buhay niyo. Si King Nebuchadnezzar, ano nangyari? Nagiging parang hayop, tumubo yung kuko, parang kuko ng agila. Diba? Yung balbas niya, yung buhok niya, nandoon siya sa bukid, kumakain siya ng damo. Yan! Ano pala sa mga pagmataas, mayayabang! Amen? Hindi man sila kumakain ng damo, pero grabe ang kanilang mga sakit at karamdaman. Amen? Pero yung mga humble, yung mga anak ng Diyos, agad dito sa Smile Life, amen po ba? Amen. Down to earth, ang mga character attitude, yun po yung mga pinagpapalang ng Diyos. At pag yumaman yan, hindi magmayabang dahil yung kayamanan na yun galing sa Diyos yun. Amen. Ang Diyos ang kanilang pagmamayabang dahil hindi galing sa, kung hindi dahil sa Diyos, hindi ko makamit ang Diyos. Amen. Amen? Yes. Give God a praise like a thunder! Praise God! So mga kapatid ko, tingnan mo. Sa buhay na ito mga kapatid, nakakalungkot bakit? Ang kaisipan ng maraming tao ay kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili. Amen? Iligtas ang kanyang pamilya. Amen? Iligtas ang kanyang kinabukasan. Amen? Wala pong masama yan. Pero, kung ikaw ay mawala ng panahon sa Diyos, mali yan. Huwag mo ngayon na dumami ang pera mo. Pero nawala ka naman sa Diyos, mapahamak ang kaluluwa mo. Ano ang mapakinabang mo sa mga iyan? Makamtan mo yan? Ano ang mapakinabangan mo? Wala. Kundi ang kapamakan ng Panginoon sa impyerno. Masama po bang yun naman? Hindi po. Hindi po masamang sumagana. Hindi po masamang magkakotse, magkalupa, magkabahay, maganda. Para po yan sa mga anak ng Diyos. Amen. Para po sa atin lahat yan. Pangarap din po ng Diyos sa atin lahat yan. Kasi gusto ng Diyos na makita niya ang sarili niya sa atin na we are so blessed and highly favored. Amen. Amen? Kaya lang, kapatid, kunin mo yan, yung kayamanan na yan, dahil nakasunod ka sa Diyos. Kailangan nagkakotse ka, nakalupa ka, gumanda ang buhay mo dahil sa Diyos. Amen. Dahil sa pagsunod mo sa Diyos. Hindi mo nakuha yan dahil wala kang panahon sa Diyos. Lakas mo na lang! Nagkapera ka dahil sa lakas mo! Wala kang panahon sa Diyos. Huwag mong ipagmamayabang yung tipid-tipid ka ng Lord. Wala na yan lahat. Amen? Ano pa ako ng Diyos? Seek ye first Amen. the kingdom of God. Unahin mo ang kaya ng Diyos, ang kanyang katuwiran. Unahin mo. May magkasunod-sunod yun ha. Seek ye first the kingdom of God. Kailangan number 1 ang kingdom of God. Amen. Number 1. At yung kanyang katwiran, yung kanyang kabanalan, yung kanyang kalooban, kailangan doon tayo sumuot. At pag inuna mo yung kanyang harian, at
kapatiran, ang sabi roon, at lahat ng bagay ay darating sa iyo. Amen. Kasama mo doon yung kung sino babahay. Amen? Amen. Dalaw kasama mo roon, lahat. Amen. Pero, inuna mo ang Panginoon. Amen. Amen. Kapatid, wag na wag kang pumasok ng trabaho na hindi ka nakakasamba sa Diyos. Amen. Ayaw ng Diyos na wala kang panahon sa Kanya. Amen. Hello! Alam nyo, hindi ko dinidiscourage yung mag-abroad ako pag pinag-abroad kayo ng Diyos. Maganda yan. Sumuport kayo sa gawain ng Panginoon, pagpapalain kayo ng Diyos. Amen. Maganda yan. Pero kung mag-abroad kayo, para lang sa sarili nyo, itigil nyo na yan, uuwi lang kayong umiiyak. Kita yung mga kapatid dati na sa abroad, nagtagumpay sila kasi nagpapadala sila ng support sa church. Amen. Amen? Pero kung wala kang plano sumuporta sa mga gawain ng Panginoon, huwag ka na mag-abroad. Sa iyo lang yan, baka sarili ka. Amen? Hello? Amen. Pero alam nyo, kahit hindi ka na mag-abroad, alam nyo, ang pera wala sa abroad, nasa Diyos! Amen. Hello? Naniniwala ako dyan. Pinapapunta ako sa Japan, sa Germany, sa China para mag-singer, mag-dancer. Dahil nasa Panginoon ako, tinanggihan ko lahat yung kayamanan ng mundo. Tinanggihan ko. Mas pinili ko ang Diyos. Alam nyo, nakita ko na kahit pala ang tao hindi mag-abroad, kayang-kaya ng Diyos pagandahin ang kanyang buhay. Amen. Pero mag-abroad kayo, ha? Kung pinaabot kayo ng Diyos, basta sumuport na kayo sa gawain ng Panginoon, pagpapalain kayo ng Diyos doon. Amen. Amen! Pero, magdala kayo ng Biblia, sikapin nyo makapag-church doon. Amen. Kailangan sa pangarap ninyo, laging kasama ang Panginoon. Amen. Huwag niyong iiwan ang Diyos sa Pilipinas. Dalhin niyo sa abroad. Dalhin niyo Biblia. Dalhin niyo puso niyo sa Diyos. Amen. Dalhin niyo po ang presensya ng Panginoon sa buhay ninyo. Amen. Pero, kapatid, sinasabi ko sa iyo, ako, naglingkod lamang po ako sa Panginoon. Natakot ako, baka ba nandun ako sa abroad ako makapag-church. Pag namatay ako, hindi ko nagawa kalooban niya. Wala rin. Ano? Ang magagawa ng naipon ko na pera, kapalit ng buhay ko. Amen? Ano po ba natin, church? Amen. Hindi ko sinasabi huwag kayo mag-abroad, mag-abroad kayo. Basta huwag niyo lang kalimutan si Lord. At higit sa lahat, huwag niyo siyang kalimutan sambahin sa abroad. Amen. Amen? Maghanap kayo ng mga churches. Amen? Hello? Kayo po na mga pangarap sa abroad, kagaya ko, huwag kayong mag-alala. Kagaya ko yung buhay ko, pinaganda ng Panginoon kahit wala sa abroad. Amen. Amen? Wala, tumatakpak like a thunder. Amen. Alam nyo, pero may gagawin kayo. Maglingkod kayo sa Panginoon. Amen. Ipagamit yung buhay mo sa Panginoon. Alam nyo, hindi ka talaga ganyan eh. Ang tingin sa libutan, ganun ka? Hindi ka talaga ganyan. Ganun ka sa Panginoon. Amen. Amen. Akala mo, ganyan ka lang, nagpapasan ka lang ng bigas. Amen. Ganyan ka lang, nagpupupok sa ng kahoy na ng martilyo. Ganyan ka lang, ganyan ka lang. Alam niyo po ba? Sa paningin ng tao, ganyan ka lang. Pero sa pangarap ng Diyos, hindi ka ganyan. Kaya ka niya i-promote. Amen. Kaya ka niya ipagpapalain. Amen! Sa tingin mo, sa tingin nila, buntot ka ngayon. Pero someday, gagawin ka niyang bed. Amen. Bakit? Nasubukan ko yan. Ulit ko yan. Galing ako sa lugawan. Nagtrabaho ako sa lugawan. Dahil ayaw kong hindi makasamba na Sunday. Dahil nahirapan ako kumuha ng trabaho.
Napakababang uri ng trabaho, tagahugas ng pinggan. Tiniis ko yun para makapag-church na ako, Lord. Kahit tagahugas ako ng pinggan, makapag-church na ako, masaya na ako pang-liber kasi yung pangarap ko sa buhay. Di ba niya pinipitig ng puso ko eh. Masyado na akong talagang ang puso ko na-captured na ng Panginoon. Kaya wala na, hindi na ako nahiya. Kahit kakantsawan ako, ito lang trabaho ko. Kahit pa paano may natapos ako. Okay na, kantsawan niyo ako. Huwag lang ako kantsawan ni Lord. Amen. Amen? So mga kapatid, ang pangako sa atin ng lumang tipan, hindi po tayo mga buntot. Tayo po ay mga ulo. Ibig sabihin po mga kapatid, kapag inayos mo ang pagsunod mo sa Diyos, someday, manggagawa ka lang ngayon. Walang imposible sa Diyos. Ulit ako, manggagawa lang ako eh. Ako, wala akong pinag-aralan eh. Ako, magiging amo. Walang imposible sa Diyos. Dalingin mo lang ang pagsunod mo sa Panginoon. Dalingin mo. Ipagamit mo ang buhay mo sa Diyos. Magdala ka ng maraming kaluluwa. Magpakatalunong ka, magpakatalino ka sa Diyos. Amen. Amen. Galingan mo. Amen. Kasi ako, pumasok ako sa clinic ordinary secretary, assisting 15 doctors in Philippine General Hospital, mga pay doctors, mga sikat at ganyan sila. Pero alam nyo, hindi pinanatili ng Diyos na hanggang secretary lang ako. Naniniwala ko dun sa pangako ng Diyos. Now, we are not the tails, we are the heads. Amen. Amen! Ilang taon ako, nagsisekretary, nag-a-assist. Minsan, pag nag-o-opera kami, nagtatalsikan ako ng mga, yung mga tubig ng buko, ng pao. Naranasan ko yun. Paano, pinisil pa namin ni Doc. Pag ganun, ang baho pa lang, may mga bukol pa lang malambot na magpapaho ang laman. Parang patay. Naranasan ko yun, nag-a-assist ako sa doktor. Sugat, mga dumi, sinusundot yung mga puwet. Naranasan ko yung nag-a-assist ako sa mga doctors. Pero dumating din ang panahon na inalis ako ng Panginoon sa ganong kalagayan. Ginawa po niya akong head. Ibig sabihin, magiging amo po ako sa clinic. Amen. Ganon niya ang Panginoon! Pero pinagbayaran ko yung mga presyo. Hello, naglingkod po ako sa Panginoon. Lahat ng ulan, lahat ng baha, lahat ng init, lahat ng panalangin, lahat po ng kahirapan, lahat po ng pagluwa, lahat po ng pagtitiis, dinaanan ko po yan. Amen. Bago ko po narating ang mga bagay-bagay na pinumuto ako ng Panginoon. Amen! Amen. Siyempre naman bago sweldo, magtrabaho ka muna. Papasok ka sa kapwa niya, tapos upo-upo ka lang. Sabi ng amo, you're fired. Never come back until tomorrow. Amen! Mga kapatid, ano sinasabi sa atin ng Panginoon? Itatopic ko ang yung pinakatatlo, itong 24 sa banal na hapunan. Glory ng Panginoon. Maganda. Ang itong tatlo, yung tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross, at sumunod sa akin. Parang simpleng salita, no? Napakalawak yan na topic. Amen. Itatapik ko yan sa banal na hapunan sa September Sunday per Sunday. Huwag kayo mawala, 3 o'clock. As of now, dito muna tayo mga kapatid ko. We see mga kapatid ko, sinasabi ko kanina, na kapag merong plano ang Diyos sa'yo, merong mission ang Diyos sa'yo, merong kang high calling sa Panginoon, lalawakan mo yung discerning spirit mo, the eye of your discerning spirit. Kasi, marami pong pagpipigil, marami pong gagamitin ng kaaway para pigilin ka upang maganap ang perfectong kalooban ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo po ba mga kapatid? Nakaupo ka dyan, hindi
hindi ka lang talaga nakaupo forever dyan. Merong misyon, merong tawag ang Diyos sa buhay mo na gagamitin ka niya effectively, mightily, balang araw. Amen. At ngayon pa lamang, dahil sinabi na ito ng Panginoon sa inyo, nagpaplano na si Satanas para pigilan ka. Para hindi maganap yung plano ng Diyos sa buhay mo. Ano ba ang pinakaplano ng Diyos sa buhay mo? Ano ba ang buhay ni Jesus Christ? Tinupad niya, yung magtiis siya, magbatas siya, sa kamay ng punong pari, mga punong pari, kamay ng mga eskriba, kamay ng matatanda. Wala na po ba mga kabalik? Alabitin niyo sa tabi mo nakatakda ang matiis. Nakatakda ko pala mag-face lang. Ito ba sa galing sa Diyos? Alam niyo ba yun? Ang buhay Kristiyano ay hindi easy-easy. Merong pagtitiis. Kung gusto mo talagang tuparin ang mga Diyos ng mga bagay, merong pagtitiis. Kalabitin mo yung katabi mo. Nandiyan ka na ba sa mga pagtitiis na danasin mo? Kagaya ng Panginoon? Handa na yan, Sin. Hello! Remember this word! Without crucifixion, there is no resurrection. Amen. Kailangan mong ipako. Kailangan mong magtiis. Kailangan mong magbata. Kailangan mong magdusa. Kailangan mong maghirap para mag-fulfill mo ang mga bagay na maka-Diyos. Ang mga bagay na maka-Diyos ay may mga kaakibat sa pagtitiis at pagdusa. Amen! Amen. Ang marami kasing Kristiyano gusto ang buhay easy-easy. Easy-easy, hindi yan! Hindi yan ang totoong buhay ng Kristiyano! Ang totoong buhay ng Kristiyano! Merong pagtitiis, merong pagdudusa sa kamay ng mga demonyo. See? Kamay ng matatanda, kamay ng mga eskriba, kamay ng mga demonyo yun. Eh, ito ba si Satanas sumahad lang? Hello! Kung makikita ni Satanas na ipupulfil mo na ang high calling mo, ang mission mo, kung ipupulfil mo na ang pagsamba, ang panampalataya mo. Alasan, ang spiritual eyes, dahil ipigilan ka ni Satanas. Amen? Hello? Christians! Ito gagawin natin sa ating buhay. Pipiliin po natin ang mga bagay ng Diyos. Amen. Pagpakan po natin ang Diyos like a Father. Ang iniisip ni Pedro, mga bagay na pantao. Sinaway po siya ni Jesus Christ. Kasi mali. Mali. At gusto ni Jesus Christ itama si Pedro sa kanyang kamalian. Amen? Amen. Ganon din po tayo mga kapatid. Pag nasa mali tayo, sinasaway tayo ng Diyos. Amen? Kalabitin mo yung katabi mo, kaya pag sinaway ka, huwag kang nasaktan. Pag kinurik ka, huwag kang magtampo. Amen? Kasi nga Diyos yun eh. Ano sabi ni Jesus? Pedro, lumayo ka! Katinisuran ka sa akin! Oh, si Satanas, nagpaplano na ngayon. Paano ka matisod? Dalangin ko makabalik ka pa. Amen. Makapanatili ka sa Panginoon. Amen? Amen. Ano ba yung kinatitisuran mo ngayon? At pinagtagumpayan mo lang? And he's crying like a thunder.
Amen. Ang isipin mo lagi sa buhay ay naka-align ka sa mga bagay na pang Diyos. Pag sa tingin mo, wala ka na sa mga bagay na pang Diyos, hello! Huwag ka dyan. Iiyak ka dyan. Malulungkot ka dyan. Mabibigo ka dyan. Dito ka lang sa Diyos. Amen! Amen. Kapatid, inuulit ko. Ang sabi ni Jesus kay Pedro, lumayas ka sa Satanas. Katitisuran ka sa akin. Ang iniisip mo ay hindi ang mga bagay na pang Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Ibig sabihin, kapatid, na yung pagdurusa, pagtitiis, pagbata sa kamay ng maraming demonyo sa buhay na ito. Kahit marami tayong pinagdadaanan na ayaw natin nangyari sa ating mga buhay, pero ba't nangyari? Hayaan mo lang. Katitisuran yan na kailangan mo pagtagumpayan. Amen. Amen? Sa loob ng tahanan mo, sa pamilya mo, talasan mo yung discerning spirit mo, someday titigilan ka ng mga malulog sa buhay. Bakit nag-iba ka ng reliyon? Take note mga kapatid, darating ang panahon sa Matthew chapter 10, nang kaaway mo yung sarili mo mismong sa bayan. Sarili mong mahal sa buhay. Huwag mong kalimutan yan na sinabi ng Panginoon yan sa iyo. Nag-iisa ka man sa Panginoon, someday, sasabihin niya sa Tanas, pigilan mo yung anak mo, yung asawa mo, pigilan mo yung gumalugit sa my life, kasi wala na, lugi na ako sa buhay niyan. Diba? Yung mission ko sa kanyang buhay, nakakain ko siya, bigyan ko siya ng sakit karamdaman, nagpanukutin kong buhay, matatapos na, hindi, dude, pagilan mo yan. Amen? Pero sabi sa inyo ng Panginoon, darating, Matthew chapter 10, darating ang panahon, ang kaaway mo mismo ay yung sa loob ng sambahayan mo. Dahil sa pagsunod mo sa Panginoon. Pero, magtagumpay ka dahil sinabi ng Panginoon sa iyo in advance. Amen. Minsan yung girlfriend mo pa, yung boyfriend mo pa, gusto mo pa ligaw mo, pipigilan ka niya. Amen? Hindi ka mapipigilan ng pagsamba, pero i-invite ka niya, uy, Sunday ngayon, mag-date ka ng tayo. Katitisuran niya, nilagay ng demonyo. Pagtagumpayan mo yan. Asama mo, birthday ngayon ni kumpare, Sunday ngayon, tara, minsan lang po, sa iya, kailangan iti pumunta, magtampo yun. Katitisuran yung demonyo yan, kailangan pagtagumpayan mo yan. Amen. Dumating ka, kahit nag-birthday ka, dumating ka pa rin. Tapagan po natin si Lord. Ano sinasabi po ng Lord sa atin ngayon, mga kapatid ko? Talasan natin ang ating discerning spirit and spiritual eyes. Talasan po natin na kapag hinagdangan na ang ating panampalataya ng ating paglilingkod sa Panginoon, tandaan po natin sa likod noon si Satanas yan. Huwag mong murahin yung anak mo, huwag mong pagalitan. Amen? Kung yung asawa mo, huwag. Si Satanas ang palayasin mo. Ang sabi ni Jesus Christ, Satanas, lumayas ka! Pinalayas mo na si Pedro? Hindi po. Si Satanas Hindi. lang. Baka naman, tumigil ka na! Tumigil ka! Ang dami-dami mo na sinabi, kaya tumigil si Satanas na nakaka-operate na. Amen? Huwag. Ang Lord Jesus, lumayas ka sa Satanas. Tanda ka talaga sa ating pagsamba sa araw na ito. Layas ka, di ka magtatagumpay in Jesus' name! Amen. Amen? Pagtagumpayan po natin lahat ng katutisuran na inilagay ni Satanas sa ating kaligtasan. Amen? Amen. Kahit mahal sa buhay pa yan, mahal natin sila, pero pagdating po na ating call hindi magagampanan, hindi naman nila alam yun, kailangan, kahit matigas ang ulo natin sa kanila, gumaganap lang tayo sa kapupulan ng Diyos. Hayaan mo na, someday, mauunawaan din nila tayo, hindi man mo yun. Amen? Amen. The church,
talasan natin ating spiritual eyes. Pag mayroong mga pagtitiis, mga pagdurusa na kailangan mong batahin like Christ, batahin mo. Pagtiisan mo. Daanan mo. Amen po ba? Wag na kang pumayag na hindi mo mapagdaanan ng mga pagtitiis just to fulfill the perfect will of God. Amen? Amen. Kung sino mang hahadlang sa iyong paglilingkod, sa iyong pananampalataya, sa iyong pagsunod, katitisuran na yung gagawin sa talas, pagtagumpayan mo na. Amen. Amen? Lalo na po rito, ang sino mang magligtas sa kanyang buhay. Kaya nga marami, kahit linggo nagtatrabaho, nililigtas sila buhay nila noon. Nililigtas sila pamilya nila noon. Amen? Walang panahon sa Diyos, walang panahon magbasa ng Biblia, wala nang panahon sumamba, walang panahon manalangin. Wala na! Kasi ang panahon, nasa kayamanan ng sanlibutan. Ang sabi ni Jesus Christ, ano ang mapakinabang ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan kapalit ng kanyang kaluluwa. Ano? Ano? Pahalagahan mo yung kaluluwa mo. Pag namatay ka, isang linggo kang iiyakan dyan sa ataol. Yun na naman yan, di ba? Isang linggo lang naman ang burol eh. Minsan may hinintay ka galing sa malayong lugar. Umabot ko ng 10 days, minsan 2 weeks. Pero kadalasan talaga, 5 to 7 days, okay na yun. Kasi magastos na naman. Iiyakan ka lang. 7 days. Pagdating sa simenteryo, ililibing ka, iiyakan ka, huling iyak na yun. Pagkatapos, mga mupo na sila, tatawa na yun. Tatawa na sila. May kanya-kanya silang mga plano. Pero the first day, nagsisimulan ng maagnas yung mga laman mo. Sisimulan ng uurin yung laman mo. Yung mga buhok mo, wala na sa ulo mo, yung mga balahibo. Hello? Are you getting me? Amen. Magsisimula ng mga ka hanggang sa magiging buto ka na lang. Tapos yung alabok, kung saan ka naroon, may tutubo ng papaya, pang-abono na yung mga alabok mo. Tapos yung papaya na yon, tumaba dahil sa alabok mo, alabok ng katawan mo, kinain naman na yung mga alas sa buhay mo. Ganun ang diba ang equation ng buhay? Diba? Hello? Ang dami-dami patay dyan sa mga dyan dito sa paligid natin. May mga tumutubo-tubo sa mga bayabas. Pang-abono yung mga ano doon nila. Kasi ito, may mga minerals to, may mga minerals to, may mga, di ba? May mga elements ng ating body na abono doon sa mga avocado. Ay, di ba, mga katawang lupa na, tapos kinain din naman nila yung bunga. Di ba, imagine nyo? Someday, pampataba ka na lang ng alaman, ng prutas. Kaya nga, ang dapat nating alalahanin, mga kapatid ko, sa buhay na ito, yung mga bagay na pang Diyos. Amen. At kung inalala mo lagi ang mga bagay na pang Diyos, hindi mo nawawala sa prayer and fasting, mga Amen. bagay na pang Diyos yun eh. Hindi ka nawawala pag Webes, mga bagay na pang Diyos Amen. yun eh. Amen? Nakapasa naman ako sa bahay, may Bible or iba ang kapahayagan ng Lord sa kanyang mga servant para makuha mo kaysa sarili mo. Amen. Nanawa nyo? Kapag nagbasa ka, ikaw, iba yung nakukuha mong kapahayagan, pero mas malalim ang kapahayagan na ibinibigay ng langit sa mga lingkod niya para lumakas ka. Amen. Ano pa ba natin? Kaya pag iniisip talaga natin mga bagay na panglangit, hindi mo hayaan pag may gawain sa church na sa bahay ka lang. Palabitin nila ka dito. So, Webes ha, pang bagay na panglangit yun, pang Diyos.
Sa Sabado nga, magkakapin na pag-Diyos. Nawibis ha? Hindi lang po yan. Every 6 o'clock, every day sa Jesus is my life, ay may chain, prayer chain and fasting. Amen. Kung totoo talaga nakikinig ka kay Jesus ngayon, pero ang mga iniisip mo, mga bagay na pang tao, yung bagay na pang Diyos. So kung nakikinig ka ngayon, kung ano mang pinagkaabanahan mo, pag Webes at saka Sabado na hindi naman gawain ng Panginoon yan, hinamad ka lang, anto ka lang, gusto ko lang magulong-gulong, nakipag-chismisan ka lang, nakipag-Facebook ka lang, nakipag-YouTube ka lang, nasa media ka lang. Kapatid, mali yan. May gawain ng Webes, may gawain ng Sabado, Amen. pero masarap ka sa buhay mo. Yung iba nagsusunog pila, ikaw. Ano? Pagod ako eh. Alam niyo pag dumating ka sa gumagawain ng Panginoon, nakakain ka ng pansit. Busog na yung kanin mo, busog ka pa sa pansit. Nagpapansit niya si Mother Liz. Magtaka ka na lang, may pagkain. Diba? At hindi na si Mother Liz sa magluluto. At alam niyo, nagsusupply niya si Lord ng kape at saka gatas eh. Meron ng tayo ng kape at gatas sa buwan ni Mami Ronet, no? Hello? Nanawan po ba natin mga kapatid ko? Mga kapatid, ang malalim na pinapaabot ng Diyos ngayon, yung isipin mo yung mga bagay na pang Diyos, Amen. hindi yung mga bagay na pang tao. Ano ba yung mga bagay na pang tao? Yung buong sanlibutan, sabi ni Jesus Christ, mapa sa iyo, ano bang ginabang doon? Ang mga bagay na pala na pang tao, yung nasa sanlibutan, mga kayamanan na sanlibutan, mga luho ng sanlibutan, mga karamihan ng sanlibutan, mga aliw ng sanlibutan, mga entertainment ng sanlibutan, yan pala yung mga bagay sa sanlibutan. Ano na kapag ginabang mo ng kaluluwa mo dyan? Lalakas ba pag nagbabad ka sa mga artista, sa mga panuorin sa TV? Lalakas ka? Eh, mga artista na yon, magugulo ang buhay? Hindi naman lahat. Meron na yung matitino, meron mga gibor na gini. Pero madalas, yung mga in-idol mo, ilan ang asawa niyan? 5, 10. In-idol mo? Ginagaya mo pa? Di ba? Yung mga buwan nila nakikiapit, ginagaya mo, in-idol mo, mali! Alam niyo ba, Kristiyano na, ang idol mo na lang si Jesus. Amen. Amen. Wala na tayong idol na artista. Pag Kristiyano na tayo, isa na lang ang idol natin. Si Jesus na lang. Amen. Wala ka nang ina-idol na tao, politicians o mga banal na tao, sino mang tao, wala na po. Wala na po. Mga panonood ng TV, dapat ang mga Kristiyano. Hindi na dapat nanonood ng mga Kristiyano ng TV na hindi naman educational, hindi naman spiritual. Pag educational at spiritual yan, manood ka. Bakit nasabi natin yan? Kasama yan sa buong sanlibutan. Makamtan mo man ang kaligayahan, umiti ka sa sanlibutan. Makamtan mo man ang naaliw ka ng sanlibutan. Anong pakinabang dyan kung papalit naman kaluluwa mo? Amen? Alam niyo, ang totoong Kristiyano, wala na siyang ina-idol na artista. Palapakan ko natin sila. Ano bang idol natin? Hinahangaan. Ang hinahangaan natin sa buhay nito si Jesus na lang. Ngayon, maraming Kristiyano ngayon. Wala yan dito sa ibang church lang yun. Dalangin natin na sila ma-revive. Bagang Panginoon sa kanila, lumaya ang mga pastor nila. No? Na mawala sila sa worldliness, sa carnality, mawala. Kasi nga po, hindi po yung mga bagay na mga Diyos. Makasanlibutan po yan. Amen po ba? Amen. Amen. Baka ngayon, idol pa natin si Manny Pacquiao. Kaya naboragin niya, nakipagsuntukan. Ang sabi ng Genesis chapter 9, huwag kang magbuhat ng kamay sa iyong kapwa. Amen. Ipanalangin natin si Brother Manny, huwag nang magkipagsuntukan kapalit ng billions of money. Kayamanan ng sanlibutan. Para
itulong. Masaktan siya para itulong mo ng masama tuon. Pero, nakuha mo yung kayamanan na yon sa maling paraan ay hindi rin kakwenta-kwenta sa Diyos yun. Amen? Ganun pa nga yung nalaman ko eh. Iksihan lang natin ang gawain na kasi may laban si Manny Pacquiao, manood tayo. Tama ba yun? Imbis na ipanalangin natin si Brother Manny, huwag na makipagsuntukan para makaganyan ng pera, para masunod niya ang Genesis chapter 9 na huwag magbuhat ng kamay sa kapwa. Wala pa si Pastor, easy at mga gawain para makapanood, makakaklaboy. Kailangan manalo ang Pilipinas. Kahit manalo ang Pilipinas sa labanan ng mga labanan na pang-physical, kung matatalo naman di tayo sa sama ng langit, talo pa rin ang Pilipinas. Hindi naman kasikatan niya na maraming politicians, kasikatan ng tao, kung sino mga nanalo sa mga contest dyan sa ibang bansa. Hindi po yan makakaahon sa ating bansa. Hello? Ano po ang mag-aahon sa ating bansa? Sabi ng Proverbs, righteousness exalt the nation. Pag righteous people ang nasa Pilipinas, saka po aangat ang bansang Pilipinas. Amen. Pero kung hindi righteousness ang ginagawa ng tao, never aangat ang bansang Pilipinas. Alam nyo, pumapayapa na naman ang bansang Pilipinas dahil sa maraming Kristiyano. Pero pag wala na tayo mga Kristiyano sa buong Pilipinas, magulo ang bansa natin. Nakakagulo. Kasi ang mga namumuno sa atin, hindi naman wala mga takot sa Diyos. Puro ganyan, puro sakin sa pangyarihan. Pero pumapatay, mga adik, may po ba, mga sakin sa gabi. Sino ang Diyos sa sasama dyan? Nagtatagumpay na lang po ang bansa natin dahil sa atin. Dahil sa mga anak ng Diyos na totoo. Amen. Naalala niyo po yung susunugin na po ng Diyos ang Sodom at Gomora? Nakipag-bargain pa sino yun? Nakipag-bargain? Sino? Abraham. Ha? Si Abraham! Sabi niya, Panginoon, kung meron po ba nagsimula siya sa 50? Gugunaw naman po ba yung Sodom at Gomora? Ay, hindi. Pag may matuwid, naman po, hindi. Panginoon, kung may 45, ay, hindi. Sorry Lord, alam mo naman ako, wala akong karapatan ng salita. Kung meron 40, ay, hindi ko gugunawin ang Sodom at Gomora. Panginoon, kung mayroong 30, hanggang sa umabot sila sa 10. Panginoon, sorry po, alam lang ako, wala akong karapatan magtanong sa'yo, wala. Ay, hindi. Ibig sabihin, hindi niya ipapahamak ang isang bansa kapag mayroong righteous people. Amen. Yung sambahayan mo, pag nandyan na righteous ka, walang mapapahamak dyan. Amen. Tandaan mo yan. Hindi dahil sila'y masama, nagpakasama, kailangan na nga silang, alam nyo na yun. Pero dahil sa'yo, dahil sa atin sa loob ng pahanan, in favor of us. Amen. Kaya po, wala pong tuluyang masasamang nangyari na ganap sa kanila. Palakpakan po natin ang Diyos na atang. Thank God. Again, isumari ko lang. Pag gagampanin mo na ang perfectong kalooban ng Diyos, mayroong titigil sa'yo. Talasan mo yung spiritual eyes. Talasan mo. Pangalawa, dapat ang Kristiyano, doon lang naka-align ang kanyang puso kaisipan buong puso doon sa makabagay na pang-Diyos. Amen. Amen! Pangatlo, ang sino mang magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawalan. Huwag kang mangarap makakain ka lang pero hindi nakakain ng kaluluwa mo. Nakakain lang, nabusog lang. Ang physical na katawan makakain ng pamilya mo pero hindi ka nakasunod sa kalooban ng Diyos, hindi ka nakasamba. Huwag mong hayaan.
Amen? Huwag mong hayaan mo. Sapagkat mawawalan ka ng iyong buhay. Amen? Amen. Huwag mong hayaan para hindi ka masaktan. Hindi ka mabigo. Hindi ka napapagod sa buhay. Amen? Number 4, last. Tayo sa kakaintindi natin para sa pamilya, para sa ating sarili, para iligtas sa ating sarili. Bro, yumaman ka. Nagkaroon ka ng kayamanan, lupa, kutsi, bahay, maraming kayamanan. Sumikat ka pa na, marami ka ng barkate. Marami ka na ng kainuman, marami ka na, sikat ka na eh. Ano ang makakinabang mo sa lahat? Dumami barkada mo? Kutsi, lupa, bahay mo? Dumami pera mo? Anong pakinabang mo? Kapalit naman ang kaluluwa mo. Last, mark this in your heart. Ang pinakahalaga lang sa buhay na ito ay ang kaligtasan ng kaluluwa mo. Amen. Let's all stand with